tayo sa pagdating ng iyong anak. Mangyari nawa ang kanyang tinuro bilang tagapagligtas kapag siya'y aming sinasalubong ng may kilawang nagdiringan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Maupo po kayo at makinig sa salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ganito ang sabi ng banal ng Israel ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos. Tuturuan kita para kaunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos, tagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang dating ng alon sa dalampasigan, ang lahi mo sana'y magiging sindang ng buhangin sa dagat, at tinitiyak kong hindi ka sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salong tugunan. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo, maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na araw. Ang utos ng poon, siya'y binubuhay sa gabi at araw. Tugon. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahon, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis. Siya'y mga natatangay at naipapadpad kung hangin umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Tugon. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Magsarayo po tayo. Noong panahon yun, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbabawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan. Sapagkat walang taong matapos gumawa ng kapapalagaan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa akin ay panig sa akin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kay Kristo ay tiyang nagagantimpala. Mabuti pa ang isang tao ang siya'y bitinan ng malaking giningang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng pagkakasala mo, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ng isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ng isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mga mata mo ang nagiging sanhi ng pagkakasala mo, tukitin mo.
Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Do'y hindi mamamatay ang mga puod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Palampakan natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, salamat for inviting me here. Again, tayo po ngayon sa Simbahang Katolika ay nasa panahon ng Adbyento. Alam niyo naman siguro kung anong ibig sabihin ng Adbyento, di ba? Ang Adbyento ay galing sa salitang Latin Adventus. Ibig sabihin, coming, pagdating. And who is coming? Sinong darating? Jesus is coming. Now, para sa ating mga Katoliko, tandaan po natin, pag sinabing Adbyento, dalawang uri dapat ng pagdating ang nasa sa isip and therefore ay pinaghahandaan natin. Una, yung first coming. Ito yung nangyayari na. Ito yung unang pagdating ni Jesus. Ito yung picture niya sa Belen. Kung saan ang Diyos ay nagkatawang tao at sumapiling natin. Ito yung